Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Ako nga pala ang bagong yapper ng YouTube. Ito ang aking kauna-unahang video, kaya kung matutuwa ka dito, why not subscribe, di ba? Like mo na rin kaya? O baka may gusto ka sabihin? Comment ka na rin. Natanong ko kung kumain ka na ba. Umaga kasi ngayon habang ginagawa itong video na ito. Ano ba kadalasan ang almusal mo? Malamang the classic, silog ano? O baka naman ikaw yung social na breakfast ay cereal? Cornflakes? Alam mo ba ang origin ng first ever mass-produced cereal ng mundo? Ang cornflakes ng Kellogg's. Kung alam mo na, bakit ka pa andito? Pero kung interested ka pa rin, sige, ikukwento ko na. Babalik tayo sa ikalabinsiyam na siglo Amerika kung saan nakatayo ang isang health resort, ang Battle Creek Sanitarium. Ang superintendent nito ay ang isang Dr. John Harvey Kellogg. Kasama niya dito ang kanyang kapatid na si Will Keith Kellogg na isang bookkeeper doon. Ang facility na ito ay sikat at renowned sa mundo dahil sa pagiging effective na pagbibigay ng wellness sa mga pasyente. May mga questionable na nangyari sa health resort na ito, pero magfo-focus tayo sa time na sinusubukan na ni Dr. John Kellogg ang wheat-based granola, ang prototype sa cornflakes. Maraming disagreements sa kung sino talaga ang nakadiskubre ng flaked cereal na ito. Pero maraming sources ang nagsasaad na sila Ella Eaton Kellogg, John Harvey Kellogg, at si Will Keith Kellogg ang may malaking contribution sa discovery na ito. Pagkatapos ng discovery na ito, sinubukang kumbinsihin ni Will Keith Kellogg na gamitin ang flake form ng wheat-based food nila at pumayag naman si Dr. John Harvey. Ngayon ay binibigay na nila itong food in flake form sa mga pasyente at kahit sa mga pasyente na nakalabas na ng sanitarium dahil ito ay mabenta talaga. Naisip ni Will Kellogg na bakit hindi natin ito ipakilala sa lahat kahit na hindi sila galing sa sanitarium. Hindi pumayag si Dr. John Kellogg dito. At dahil dito, nagkaroon ng falling out ang magkapatid at ito ang naging dahilan sa pagpapatayo ni Will Kellogg ng kanyang sariling Battle Creek Toasted Cornflake Company. Dito ay instead na wheat ang gamit niya, pinalitan niya ito ng mais o corn. At alam niyo na kung saan nagmula ang cornflakes? Dito, sinimulan niya ng ibenta ang sarili niyang cornflakes at para ma-distinguish ito sa flaked food din ng sanitarium, nilagay niya ang pirma niya sa bawat box ng cornflakes niya. Yung pirma ngayon? Yun na ang logo ngayon ng Kellogg's. Dumaan ang libu-libong sales ng cornflakes at nilagyan ni Will ng sugar ang recipe at lalo itong naging mabenta. Kalaunan ay nakumbinsi ni Will na ibigay ang rights sa Kellogg para magamit niya ito at binago na niya ang pangalan ng kumpanya niya, ang Kellogg Toasted Cornflake Company. Hanggang sa ito ay naging Kellogg Company na mas kilala na natin ngayon. Sa taong 1,000, 900 at 9 ay nakatalaga na ng 100 at 20,000 cases of cornflakes sold na si Will Kellogg. Cases ito kung saan bawat case ay may maraming boxes ng cornflakes. Kasabay din ito ay ang pagsampa ng kaso ni Dr. John Kellogg sa kanyang kapatid. Dahil sa paggamit umano ni Will sa kanilang family name, pero alam naman natin na hindi lang yun yung dahilan niya, di ba? Ang legal battle na ito ay nagkaroon pa ng trial na tumagal ng 1 buwan. Natapos din itong legal awayan nila noong 1,920, kung saan pumanig ang korte kay Will. Noong 1,931, ang Kellogg Company ay nagsabing ang kanilang mga factories ay magbabawas ng work hours. Magkakaroon na lang sila ng 30 oras na work weeks instead of the usual 40. Ito ay para makatulong din sa mga manggagawa dahil sa nangyayaring Great Depression. Nanatiling ganito ang oras ng trabaho hanggang kahit pagkatapos ng World War II. Pero bumalik din sa dating ang work hours ng lahat matapos ang 1,980. Lumipas ang mga taon at lumaki ang Kellogg's Company. Marami itong nakuhang ibang company kabilang na ang isang brand na kilala natin, Pringles. Nagkaroon pa ng taon, 2012, na naging pangalawa ito bilang largest snack food company, kasunod lang ng PepsiCo. Ngayon, 2025, ang Kellogg's Company ay valuation na 29.03 bilyong dolyar.
Akalain mo, nagsimula siya bilang pagkain for wellness, pwede mo nga tawagin na pagkain para sa mga may sakit. Ngayon ay sobrang laki na nito at may iba-iba na rin silang flavors at cereal types. Ang best-selling cereal ngayon ay ang Cheerios ng General Mills na pagmamay-ari na ng Kellogg's. At ayon ang ating kwento sa ngayon. Sa tingin nyo, may natutunan ba kayo? O baka nag-enjoy kayo sa pakikinig? Ano masasabi nyo bilang unang video ko ito? Nakakaya, joke. Sige na, bounce na ako pre. Balik ako pag may gusto ulit akong i-share.